Ang isa na rin unang-una dapat natanggalin natin dyan ay yung mga political brainwashing books. Dapat yung mga libro na nagtuturo na hero daw si Ninoy, dapat tanggalin na yon. Dahil ang nangyari, itong nakaraang mga 30 taon ay binugbog natin ang mga kabataan natin diyan sa romanticism of the so-called or alleged heroism of Ninoy Aquino. Ang nangyayari na nabubugbog yung isipan ng mga bata tungkol dun sa politika, hindi naman yun ang dapat nilang pag-aralan o bigyan ng pansin. Alam naman natin na ginawa yan noong panahon nila Cory Aquino upang ma-brainwash at ma-indoctrinate yung mga kabataan. Para yung pangalan ng Aquino ay palaging naaalala tuwing eleksyon. Yun yung name recall. Kaya nga nila ginawa yun, pati airport, pinangalan na Aquino, mga highway, mga hospital, school buildings. At in fact, kahit nga yung ating national hero, si Dr. Jose Rizal, yung pangalan ng Rizal Memorial Stadium ay pinalitan pa ng Aquino. O di ba? Yung ang naging focus ng education dati is how to brainwash, how to indoctrinate the children. Hindi yung tamang pamamaraan ng pagtuturo. Hihina ng magsalita, ang hihina ng kanilang mga English communication skills. Kasi nga binugbog ng ng pambobola ng politika. Kami nung kabataan namin, wala kaming mga politika. Hindi kami binugbog sa politika ng aming mga pamamaraan noon ng pag-aaral. Yan tinatawag natin K-12 para sa akin ay napatunayan na para sa akin ay naging hindi naging successful. Kasi paano nangyari na naging mababa ang ating rating sa PISA? In fact, pang-10 tayo dun sa pinakahuli. And to think that in the 1940s, 1950s, 1960s, 60s kasi buhay na ako noon, elementary na ako noon, ay isa tayo dito sa Asia na pinakamagaling at pinakamatatalino ng mga estudyante at mga graduates.